faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. 6 feet below the ground, ika nga nila. Ang cemetery, kung tawagin sa wikang Ingles, ay nanggaling sa salitang Griego na ang kahulugan ay sleeping place. Batay sa definisyon, ang sementeryo ay ginawa upang gawing himlayan ng mga taong namayapa na. Dito, ang tanging nakikinabang sa ihip ng hangin ay ang mga insekto, halaman at mga galang hayop. Ang sementeryo ay lugar kung saan ang bawat tao'y mahimbing na natutulog at walang anumang iniintinding panaginip at bangungot. Sa pagkagat ng dilim, kinakatakutan ito ng iilan dahil sa mga naiuugnay na mga kwentong tunay na nakakapanindig balahibo. Mga kwento umano ng hindi matahimik na mga kaluluwa at mga patay na gumagambala sa pamumuhay ng mga taong buhay. Ito ay isang pelikulang nagpapakita ng kakaibang anggulo sa teritoryo ng mga patay. Isa, dalawa, tatlo. Daan-daat libo-libong libingan. Mga patay na pinagpatong-patong para magkaroon ng kanya-kanyang espasyo dito sa sementeryo. Tingnan nyo dun! Nakakatawa, no? Ha? Alin nakakatawa dyan? Yung apelido nila? Hindi. Parang mga buhay, kanya-kanyang renta ng apartment. He! Ginawa mo pang komedya ang sitwasyon nila. Kung sa bagay, Ha? mas marami pa rin sigurong pinapanganak kaysa sa mga namamatay. So? Tama! 24.48 births versus 5.36 deaths as of 2007. Ah! Kaya pala may mga buhay na nakikinabang dito mismo sa sementeryo. Sepulturero, pintor, Lapida maker sa tagalinis ng libingan. Yung iba ay nagpapatayo pa ng bahay. Meron ding nagtitinda. Kumbaga, mga patay ang bumubuhay sa mga may buhay? Paano naman yung mga mag-shot at magbabarkada? ha? Paano naman sila nasali sa usapan? Ayun, no? Nagtitipid? Whatever! Kakambal ng bawat kwentong patungkol kay Juan de la Cruz, hindi maiwasang banggitin ang naghihirap na kalagayan ng buhay. Palibhasa, ang Pinas ay nabibilang sa third world countries. Paano ba natin babaguhin ang katotohanan ito? Dulot ng kahirapan sa buhay, pati teritoryo ng mga patay ay sinunggaban na ni Juan de la Cruz. Illegal man o hindi, yaoy hindi na mahalaga.
Mas mahalagang may maipakain si Juan de la Cruz upang hindi mamilipit sa gutom ang kanyang pamilya. Dahil sa katotohanan ito, hindi magiging akma ang nabanggit na pagpapakahulugan sa sementeryo. Dahil ngayon, ito'y hindi lamang para sa mga patay, kundi para na rin sa mga buhay na patuloy na nangangarap, humihinga at nakikipagsapalaran. Ang gulo! So ano na? Magsisimula na naman tayo ng bago? Masyado kasing seryoso, baka maging boring yung labas. Bakit kasi mahirap pag-usapan ng tungkol sa issue ng kahirapan eh? Gas-gas na raw kasi. Kaya kahit saang anggulo natin tingnan, hindi natin maiwasang maapakan na pag-usapan yung issue ng kahirapan ng tao. Kumbaga, bali-balik ta rin man natin ang Pinas, hindi natin may pagkakailang kabilang tayo sa third world countries. Ay, yun na nga eh. Si Mang Antonio na isang pantheon maker ay hindi alintana ang matinding sikat ng araw o maging ang malakas na buhos ng ulan. Mga patay ang bumubuhay sa kanya. Isa sa mga pagpapatunay na may buhay sa teritoryo ng mga patay. Sa tila walang pagod na paghahalo ng semento, dala-dala niya ang pangarap na kahit papaano'y may ahon ng pamilya sa hirap. Maliban sa hanap buhay niyang ito, sila ay nakatira rin ilang hakbang lamang mula sa sementeryo. Ngunit, paano kung isang araw sa paggising niya ay kadangkal na lamang ang layo ng bahay niya sa himlayan ng mga patay? Yeah, yeah, yeah.